4, sabi ko dyan, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Kayo po may taas, as always, but especially ngayon. Salamat kami, Lord, sa maraming blessing sa nagdaang araw, linggo at buwan. At taon, Panginoon, I pray na kami po yung appreciate namin ang inyong ginagawa sa amin. At even matutunan pa rin mga bagay, kami naman po yung pasalamat sa inyo bilang salita, Panginoon. Nawa i-bless ka namin, sinabi dito, maintindihan na, isabihin ito. Kaya po yung malalati kayo magagabay sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Silang yung verse, no? Mahaba to. Okay, mamaya ay Thanksgiving pa rin yung tema. So, familiar ba to? May kinanta nyo na ba? Hindi pa nakanta to, no? Pero very famous to. So, maraming Thanksgiving sa Bible. Eh. So, pero ang unique dito sa song na to, title po natin ngayon is A Thankful People. Mag-focus tayo sa atin, no? Para maayos ang ating pagpapasalamat. Kasi iba, magpapasalamat lang, pero minsan sa bibig lang, okay naman yun. Isa talaga yun eh. Di ba? Kaya mga tao, tinuturuan, mga bata, tinuturuan natin. Kasi minsan hindi nila nare-realize, hindi naman natin sila, kahit magulang ka, pinakain mo. Hindi mo sabing, salamat ka. Dahil sa una, sa Diyos. Pero minsan tinuturuan talaga natin na hindi din maging parang take advantage lang sila, no? Ay, may pagkain, ay salamat, gumising ako, ay salamat, may laruan. So, ito po yung purpose natin, okay? Pero obviously, ang purpose, ang focus natin, ang Panginoon. So, pero, kaya nga, dapat maintindihan natin kung anong klaseng pagpasalamat tayo dapat meron. Dahil pag hindi, nakakita po kayo ng taong, ano, di ba? Yung, mag-thank you ka. Ayaw pa. Yung bata yan eh. Yung nakaranas kayo nun, lalo na pag matindi-tindi yung ginawa mo pa sa kanya dahil mahal mo siya. Tayo, mga soul winner tayo eh. Lagi yan, ginagawa kahapon, muntik daw masiro yung grupo ng San Mateo eh. Ako ay medyo late. Pero kala ko may zero ako eh. Kasi pinuntahan namin, wala yung nanay. Buti doon yung ate, kuya at tita. Yung dalawa, ayaw pa rin. At pinapakiusapan ko na, nilinis pa yung buong bahay bago mag-start. Parang nagdadalawang isip ba? So, ganyan po ang hirap po, no? Pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. At, kaya nga dahil naiintindihan natin to, hindi din tayo lugi. Parang may kumakain na ng orange. Amoy na ako eh. Yun, so, hindi din madali, no? Lalo sa Panginoon, lahat yan galing sa Kanya. Kaya imagine mo pag ang anak ng Diyos at ang sino mga maraming tao ngayon, walang pasalamat yan eh. Iba, Christmas party kahapon, daming naka-gown kung anong nakikita namin eh. Nagpasalamat kaya sa Diyos yun, siguro sa bibig. At yung kanya-kanya mga kulto nga ngayon, kanya-kanyang hypocrisy. Kala mo naman si Pope Leo yun. Ang pakialam mo sinasabi niya. Hindi naman siya maka-Diyos at nagpapakunwari lang yun eh. Mga dating doon, ganun din. Kung salamat sa Diyos, di naman ligtas. Sa Iglesia ni Manalo, ganun din. At lahat yan. Ngayon, kung ligtas ka, mayroon tayo opportunity at duty actually na dapat tayo magpasalamat. Pasayahin natin ang Panginoon. At yan yung ating pag-aaralan ngayon, no? Medyo basic to, pero pakaganda. So, at hindi lang, again, tayo sana, objective natin maging magpapasalamat, mapasalamat tayo sa Tagalog, no? Ibig sabihin, hindi lang sa bibig. At ito yung maging lifestyle na natin. Ibig sabihin, hindi nga tayo yung parang bata na walang pakialam sa pinakain mo na walang pakialam. Ang Diyos lagi tayong binubuhay niya, pinapaserve niya tayo. So, dapat tayo mapagpasalamat. At, again, ang unique dito sa chapter na to, yung una dyan, sabi, make a joyful noise. Dapat masaya ka rin. Kapasalamat ka, nakasimangot, ano yun. Pastor, hinihingi ko cellphone na dumating lang orange eh. Hindi ka mapagpasalamat pag gano'n. Ano na-expect mo? Ikaw yung diba? May mga gano'n eh. So actually, sa mga panahon na to, actually, mga pastor, may expectation din. Pero naintindihan ko sa atin, natatsya ko rin kayo eh. Pero may na-expect din sa atin. Alam nyo ba yun? Mamaya, maladaanan natin yun. Okay.
So, naintindihan yung pasalamat, thanks, ibig sabihin, kaya may na-receive ka, no? Ina-acknowledge mo yun. Yung iba hindi ina-acknowledge, kaya hindi nagkapasalamat. Kailangan pang sabihan, no? So, joyful, of course, masaya. Hindi plastic din, ha? Parang Jollibee na, yes, sir. Ang ngiting aso. So, tinuturo sa atin, of course, dito ay maging tunay. Kasi ang Diyos, alam niya puso natin, eh. So, ako lang, siyempre, minsan, pag alam ko iba, hindi bukal sa loob, yan, memory verse lang yan, sa mga paloob. Kayo nga ang natututo, di ba? Gandang pakinggan ng mga bata, especially. O, kahit matanda. Lalo pag pinaghandaan, mahal yung salita ng Diyos, napakaganda. Tapos, mapasalamat pa ba ako sa inyo, no? Salamat, nag-blood, ka, memory verse. So, minsan may mali sa atin, kaya inaaral natin po yan. Nawa ay maging lifestyle natin yan. At pag sinabing people, kasi agad title natin, nabanggit ko na ba? Hindi pa, no? Ano? Very good. Iba, hindi mo. Thankful people. Anong klase ba yung mga, pag sinabing people, grupo ng mga tao yan. So, ang gusto ng Diyos, yes, nagpapasalamat tayo as individuals, pero maganda yung sama-sama tayo para ngayon. Amen? At ang people of God ngayon ay yung church. Okay? Don't let anybody tell you otherwise. Hindi na Israel yan. Israel of God. Parang ni Stephen, di ba? Galatians 6. So, natutuwa ang Panginoon pag tayo sama-sama at maayos na nagpapasalamat. Kaya yan ang title na, Thankful People. So, hindi lang to holiday. Actually, sa Amerika, sa November yan, eh. At, so, Thanksgiving is not just a holiday and a polite habit. It is a spiritual posture. Ganda na, no? Nakuha ko ito saan, eh. Ibig sabihin, kasi pag mapagpasalamat ka, parang lifestyle mo na ngayon. Ibig sabihin, hindi ka mag-expect sa iba. Di ba? Imagine mo, anak ko, meron silang ganyan, dapat ako rin. Galit pa pag wala. Hindi pa pagpasalamat yun. Pagpasalamat ka kung ano yung meron, at lahat yan ay galing sa Diyos, no? Dapat masaya tayo. It's spiritual posture. Nabanggit ko na kanina, ito, nag-umpisa po siya as Psalm of Praise. Napansin niyo ba? So may mga ganyan pong title, minsan yung mga Psalms, eh. Hindi lahat. Kaya iba, mahaba, a Psalm of David, a Psalm of may kwento pa yan, eh. Pero ito is a Psalm of Praise. Kasi, para matuto po tayong paano magpasalamat at magpuri. Medyo malapit po yung magpuri at magpasalamat, eh. Kasi nga po, imagine mo lang, nalilitang ka sa regalo. Kung binigyan ka ng, matanda ka na, binigyan ka ng 20. Hindi yung mga meme ngayon, parang ano, eh. Diba? Hindi tayo katoliko, pero iba, di ba? Mamas ko, may requirement pa yun. Dapat Blue bills. may ano yung blue bills? Dapat 1,000 agad. Ganun pala. May requirement din yung mga ninong. Hindi tayo nakikiganyan na ano yung requirement na nabasa niyo, di ba? Dapat may fill up ang application form. Kasi iba namamas ko lang yung iba. Wala namang, sino ka ba? Gantihan lang. Pero again, kaya hindi tayo nakikiganyan. Ako, anong petsa ba ngayon? May babanatan ko pa rin yun. Kasi, pero actually, madami ngayon, nakikipas ko na yung mga baptist, eh. So, baka next week, kasi Thanksgiving natin yan. Lord's Supper natin. Pwede, no? Next week, gusto yung matuto. So, para mabalance din natin yan. Kasi, maniwala kayo, apektado tayo dyan. Hindi pwedeng holiday yan, eh. Sineselebrate yan. Therefore, may apekto sa atin yan. Okay? So, halos every year mayroon tayo dyang preaching. But anyway, saka na yan. So, ano pa? So, yun. Yung tamang approach dapat natin sa Panginoon ay tama. Ang hirap na magsalamat ka, eh. Nag-expect ka. Pero namamas ko. Yan ang perfect example yan. Namamas ko po! Pasko po! Pasko, alam mo. Ngayon. Pero minsan nakamalimos na. Hindi na nakamalimos, parang namimilit pa, eh. Nakakita yung ganun ba? Ito mga anak ko, hindi ko tinunod ganyan. Biro-biroan lang sa atin yun, di ba? Pero may literal ganun. Nung bata kami, hindi pa gano'ng uso yan, eh. Ngayon, parang namamas. Sino ka ba? Minsan, ang sarap lumabas yan, eh, pag ganyan, eh. Anyway, so Thanksgiving is not optional for believers. So obviously, nasa iya, pero
Hindi dapat. Ang dapat, tayo lagi magpasalamat, lalo niligtas ka ng Diyos. And the natural response for people who know God is and what He has done. So, alam mong ginawa ng Diyos, alam mong Diyos, siya karapat-dapat dyan, hindi dapat ko pinipilit. Okay, so, yan tayo mga 5 points lang dito. No? Yan tayong 5 points. Ano yung, again, ang title natin is A Thankful People. So, ano dapat tayo? Number 1, dito lang tayo sa saan na to, no? Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Ito yung medyo nakakalito dito. Sino man dapat magpasalamat sa Diyos? Lahat ba o mananampalataya lang? Kaso lahat ay binigyan ng Panginoon ng blessing. No? So, in a way, dapat lahat. Kaya mamaya sabihin dito, hindi, yung iba hindi mo nakakilala sa Diyos eh. Nakilala ba kayong gano'n na hindi sila niniwala may Diyos? Sarap kutosan, di ba? Ay, saan ang galing yan? Ewan mo, basta dyan na yun eh. Parang gano'n din yan pag sa, ano, pansinin niyo, pag ginawa niyo na mabuti, ano, buti naman, pag ginawa mo mabuti. Ano yun? Binigyan. Buti naman. Yung mga ganong klase ng tao, iwasan natin yun. Never tayong magiging ganun sana. Kaya, point number 1, ano yung pinaka-keyword natin dyan? Nabanggit ko rin kanina, dapat masayahin ka. Tingnan niyo yung katabi niyo. Again, hindi peking peking saya, wag ganun. Ang jalo o artista. Iyak! Tawa. Lifestyle nga no? Nasa puso. Mamasayahin ka kasi kung anong binigay sa'yo ng Diyos, kontento ka na no, salamat na kami. Meron tayong ganyan eh. Ako minsan, so yan, nakikita ko yung mga kapitbahay natin, mga ka-opisina namin. So, may Facebook pa, di ba? Kaya kitang-kita mo, kaya wala akong pakialam. Ay, nagbakasyon siya. Buti pa sila, bakasyon. Maggastos magbakasyon, man. Sabi, mapera to. Pinapakita pa, no? Hindi naman mapakasama, no? Sabihin lang, minsan nagkakaroon tayo inggit, di ba? Pero minsan, pasalamat tayo kung ano meron. Katulad ngayon, ako talaga hindi kami mapag-celebrate. Ngayon, ibang babis, nakiki-Pasko. Asal ako doon sa sinabi ng isang preacher yun. Ba tayo, di tayo naniniwala sa Pasko, pero pag may Christmas bonus naman, tumatanggap ka naman. Parang kailangan mong tanggapin yung Christmas dahil doon. Anyway, ano naman yung joke, pero mag-usapan natin next week yan. Pero, gusto ko sabihin, dapat masayahin tayo. Hindi plastic at hindi parang halakak. Ewan naman. Hindi ganun. Masayahin tayo. Amen. Ano nakita sa katabi nyo? Masaya ba? Sabi niya, make a joyful noise. Nga nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya mo siya sa awitan natin, di ba? Mahirap din magpa-awit eh. Kasi kitang-kita mo talagang may problema yung tao. Hindi mo makita na masaya. Kaso nga, kahit may problema ka, dapat pasalamat ka pa rin. Hindi yung ikaw yung, di ba? Itong mga ghost project, nagkakamatayan na. No? Ganun po yan, kala nyo masaya yun, ang yaman niya mga yan. Umpisa lang yun. Ngayon, ang gulo ng buhay nila, sila titirahan. Gusto ba natin ganun? So, pasalamat tayo kung ano meron. Wala akong paglagyan yung sasakyan nila, kailangan ba natin ng gano'ng karaming sasakyan? Sakto lang. Kaya ngayon, kung ano man yan, ang panawagan sa atin, magpuri tayo sa Panginoon at masaya. Amen. Again, dito yung rakraka naman masaya naman yung pag-awit nyo kanina. Ang ganda ng awit, di ba? Hindi nabutan na iba yung Thanksgiving Alam nyo rin yun. So, yung number 1, make a joyful noise. Thanksgiving begins with joy and not complaints. Pag ikaw nagre-reklamo, nakakita mo nagre-reklamong masaya, hindi, wala yun. Magkaano po yan, magkataliwas yan. Pag kayo nagpapasalamat, umaasa ka na kung kanino ka umaasa, sa Panginoon o kung kanino, masayahin ka, hindi ko yung nag-expect at nagko-complain. So, nabanggit ko na kanina, all lands, kasi nga, sana lahat no? Sana lahat maligtas, sana lahat ay nagpapasalamat, at even lahat ng ligtas sana, mapagpasalamat. Yun ang sinasabi dun.
So, ito yung parang key point dito, no? Joy is not based on circumstances. Kasi madalas ganun eh. Masaya ako kasi merong bagong fill in the blank, no? Eh, paano pag wala na? Paano yan? Di ba? So, hindi ganun ang dapat lifestyle natin. Kahit merong wala, masaya ka kasi kontento ka, binigyan ng Diyos yan, at pwedeng baliktarin nyo rin, no? Kung nga katulad na banggit kayo, sino yung tinulak daw. Salamat at di tayo mayaman, pero at least di tayo tinutulak sa saan man yun. Kasi nga, wala tayong kalaban na ganun katindi, no? Kasi di na tayo nakikisaw-saw sa kalokohan nila. So, pwede mong ganun sabihin ganun, di ba? Kahit wala kang blessing, at least hindi ako ganun. As biblical principle din po yun, no? So, kung wala kayo sakit, salamat, no? Sa Pastor Lina, talagang nahulungkot ako pag nakikita ko nila. Pero yun eh. Naiingit ako sa iba na may pastor pa rin sila na malakas. Kasi kahit wala na tayo doon, nakakapag-advise yan eh, pag malakas. Si Pastor Pado, medyo gano'n ngayon, no? Kahit paano, di ba, siya pa kayo nagregalo sa mga pastor. Salamat, di ko na in-expect yun. Pero, so yun, umaapaw ang blessing nyo, wala. Hindi natin kilala yun eh. Nabigyan pa kami ng Christmas sila eh. Okay lang. Okay, next week natin mag-usapan yung Christmas na yan. Pero, blessing. Pag wala ka nung, at least yung suffering na iba. Okay, number 1, a thankful people are a joyful people. Yun lang summary nun. Pag mapagpasalamat ka, hindi ikaw yung mareklamo at lalong di ka malungkutin kasi may nag-i-expect ka na wala sa'yo. Pero number 2, ano pa? Alam na agad, oh. Serve the Lord with love. Pakibasa ka, ready, go. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. So, hindi lang masaya. Pangalawa, ang thankful person ay mga taong naglilingkod, no? Thankful person na serving people. Alam niyo ba yun? Kasi nga, again, iba, ganito ang dahilan. Ba't di naman naglilingkod? Kasi wala akong ganyan, eh. Tama, mali. Kahit sa trabaho, madalas ganun. Eh, laki ng sweldo niya. Ako, maliit lang. Di na ako katrabaho. Tama ba yun? Eh, kung lalo mo wala yan. Kahit sa mga anak natin minsan. Nainggit lang kung kanino. Nagko-complain. Yan ang nawawala. Bukod sa nawala yung pag-ibig, nawala yung kasiyahan, hindi na rin maglilingkod yan. Ganun po yun. Kaya kung talagang magpapagpasalamat ka, salamat niya kahapon, no? Solwini, anong ginawa pala ba? Pumunta ka pa doon? Nagulat ako, ako ito Meron pang So, ganun po yun. Again, gusto ko sabihin sa mga nag-solwini, kahit masiro kayo halos, nakakatuwa, okay pa rin yun. Na-warningan yun, dapat ma-warningan. Huwag kayong madidisheartened doon. Ngayon yung iba, kaya hindi na naglilingkod. Alam niyo bakit? Backslide na. Kasi hindi na magpasalamat eh. Yun lagi nakikita ko, ba't kaya ito dati, okay naman ngayon. Ano kayo iniisip nito? At pag kinausap mo yan, ayan na, malalaman mo na, no? Nakakalungkot. Pero yan at yan, walang bago po dyan. Lalo kami sa, namin, narinig na namin yan. Eh, kaya naman ako hindi ganyan, kasi ganyan eh. Wala akong oras. Pwede ba walang oras? Eh, wala kasi, kaya ako pamasahe, kaya di ako nag-church, wala akong pamasahe. Pero may pera ka pa rin eh, saan mo ginastos yun? Tama man eh, ba't di ako nag-tithe? Kasi pastor, di ako Thanksgiving tayo ngayon, no? Ilang kaya bibigay ngayon? Hindi natin alam. Alam nyo ba yun? Isa dahil nga, mayroon pa silang first fruit dun eh. So, di ako niniwala dun eh. So, ganun yun. Yung iba, karami yung mga baptist nga, may ganyan yan. Total, nag-ano kayo, tawag dyan, 30th month. Yung iba, ang doon, ang turo doon, buo yun. Bigay mo lahat yun. Maganda yun, di ba? Hindi, sa akin yung first fruit ay tithes po yan. Okay? Yung kahit yung tithes lang ng 30th month mo. Di ba? Again, nasa iyo yan. Pero kailangan natin, katulad yan, nagbigla ako dito. Pero nakapangako na kasi ako dito eh. Pinaalala, pambihira, yung total, pambihira. Alam ko, barya lang yan. Ang paayos na ng sasakyan yan Halos umabot ng 5,000. Pero okay lang yan. Iyaano natin yan. Irabaos natin yan. Amen? Masaya din kayo. Pero, yun, baka magkakalimutan tayo.
Ang gusto ng Panginoon, yung pag ikay mapagpasalamat ka, naglilingkod ka. Lalo pag bata ka pa, pagod ka na. Yung mga ganun eh. Bakit naman gagawin yan? Wala naman ako. Pero meron din siya. Pero hindi siya kontento. So, ganyan po yan. Kaya sana, pag mapagpasalamat ka talaga, tayo, naglilingkod. Hindi ka umihinto. Ilan lang, may narinig yun. Na-discourage naman ako, pastor to. Sabi ba naman. Ako nga, sa church namin, ayoko na mag-preach na 1 oras. 30 minutes na lang. Scale down. Hindi nila ako nagsalita kasi nga, nasa ako dito, wala nga rin sila soul winning eh. Nakakatisod na ewan. Kaya ako minsan nakapagod din ako. Last Thursday, nakailang tayo, 1 and 23 minutes. Kung gusto ko lang tapusin agad, pwede naman. Kaso, hindi eh. Ang dami pang material, ang dami pang Iba nga sa inyo, di na matin ng Thursday. Kasi parang gano'n, nag-scale down din. Ibig sabihin, atid naman ako sa Thursday pa. Nakita niyo yun? Parang nasosobrahan tayo, sobra na yan. Pero ang totoong mapagpasalamat sa Diyos, naglilingkod. At dalawa po kasi paglilingkod minsan, lalo sa Panginoon, libre po talaga yun eh. Ministry nga eh. Ang hirap nung mag-expect ang may sweldo ka. Ngayon sa labas may sweldo na tayo. Kasi pag sa Diyos ka naglilingkod, ano pa naman pag sweldoin ka pa? Yung rewards meron yun. Kaya again, discretion niya kasi yun eh. At actually, sigurado nga yan meron eh. Sinasabi ko, sigurado yan. Tanungin mo yung mga nagtapat ng ilang taon, dekada. Walang magsasabi sa inyo na pinabayaan ng Panginoon, kaya nga ganyan. Huminto na ako. Talunan yun, loser yun. Pero yung mga totoo kasi at ang Diyos totoo rin, wala akong kilalang gano'n na hindi pinagpala ng Diyos. Amen. Kaya sabi dyan, serve the Lord with gladness. So may din kanina sa point number 1, masaya dapat. Bira, nag-link ka. Ay, madalas sagsabo dyan ko na, naglilinis ka. Yung mga ganun ba? Naghugas ng pinggan, basag 2 pinggan, naghugas ka pa. Nakasira ka ba, di ba? Kasi wala sa puso, no? May galit or something. Ay, sabi mga pastor, pag makikita mo rin, pag di naglilingkod, initan ng ulo, tapos sablay-sablay na, no? Nadadala ng sama ng loob yung, katotohanan to, di nagbabago to dapat. Nabanggit ko rin, nagbibiro lang ako, di ba? Pero yun, I believe, yung iba ganun eh. Naglingkod ako ilang taon na, dapat gatasan ko naman itong mga to. Tama naman gatasan, di ba? Normal yun eh. Ito pa, baka ginagatasan, inaalagaan, ginagatasan. Pero yung sobra na, sa New Zealand daw ngayon, automatic na eh. Machine na sinasaksak kasi nakakaano rin yan eh. Kaya ibang mga pastor, ganun din naman. May mga way eh, no? Hindi na inibisi, hindi na inaalam kung ano katayuan. Basta, bigay kayo, ano gano'n. Anyway, ano gusto sabihin pa dito? We don't serve God grudgingly, but with gladness. Ano ba? So, parang pag-awit. Yan pa lang, alam na kaya mga bata pa lang. In-encourage kayo umawit, maayos. Di ba? Kasi, halatang halata eh. Pag wala ka sa sarili, wala ka sa paglilingkod, no? Wala kang gana-ganang umawit mala. Sino ba inawitan natin dito? Ang Panginoon. Nakaka-encourage nga sa bawat isa sa atin yan eh. So, huwag tayo mag-scale down doon. So, hindi lang yung music, yan ay worship. Okay? So, ano application natin? So, gratitude turns duty into delight. Yan, pag naalala natin ang Panginoon ay napakabuti, ano ba naman yung paglingkuran natin siya? At dyan nga minsan na talagang nauubos siya. Pag mabuti ba ang Diyos? Kasi kinumpara mo na yung sarili mo sa iba. Kaya nga, pag nakikita ko yung mga naglilingkod na talagang kahit andun yung kahirapan, andun yung kasiyahan eh. Imagine mo, isa ka sa mga hinahunting ngayon sa Ghost Project. Kaya si Bato, di ba? Tagal naman mahuli na yung Bato, no? Kahit masampulan lang, yun ang panalangin ko eh. Nayabang dati niyan eh. Amen? Amen. A thankful people, a joyful people, a serving people. Pero pangatlo,
Yan, know ye that the, pakibasa po, ready ko. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His Ayan, pasture. so ito yung sabi ko kanina, no? So again, minsan parang ang bigat na pag sabi ko, masaya ba kayo? Masalamat ba kayo? Parang, nasa inyo yung pressure eh. So, totoo yun, ganun talaga eh. Naintindihan nyo naman yun, di ba? Hindi mo napakahirap. No? Pero itong pangatlong point, tutulungan natin kayo, no? Eh, paano nga tayo makapagpasalamat? Isa sa mga way is yan. Ang hirap kasi magpasalamat pag hindi mo kilala ang Panginoon. Ito nga, kaya nga naano sa mga kulto na di naman ligtas eh. Hindi mo nagsisimbang gabi pa. Effort na yun. Kaya. Ito effort naman talaga minsan eh. Maaga, di ba? Kaso hindi sila ligtas. Ano yun? Ano saysay nun? So kaya number 3, a thankful people know who God is. Kilala mo ang Panginoon. Amen. Kasi pag di mo siya kilala, yun nga, parang superstition lang, makakahiling ang mga pakababaw nun, obviously. Kaya yung bihira na yung mga bata lang mauto mo dyan eh. Iba kaya ba, may Santa Claus yung iba, para saya kunwari, ganyan-ganyan. Iba tanda. Ganun naman, mga superstition naman ang pang ano nila. Ang motivate nila. Eh tayo, alam natin mga kasinungalingan yun. Sinong motivate sa atin ngayon? Eh basta kaya mayroon silang ganun para may masaya. Eh alam natin di totoo yun eh. Alam gagawa tayo sa hindi. Para tayo ma-motivate at maglingkod na may may kasiyahan, eh dapat kilala natin siya. Kaya number 3, a thankful people know who God is. Pag kilala mo siya, sabi dyan, una siya ay Diyos. Siya ang gumawa sa atin. At hindi tayong gumawa sa atin. Kasi ganun yung idea na pag binigyan siya ng blessing, salamat, parang tama lang nabigyan mo ako ng kahit mga bata, may hindi sila naintindihan. Hindi nila, deserve nila sa palagay nila. Pero sa totoo lang, kahit tatay mo, in a way, obligasyon niya na pakainin. Alam niyo ba yun? Pero in a way, o pag nakakita ka ng pamilyang iniwanan, tingnan mo nga, may mga gano'n. Naalala ko yung kwento ni Mamayan eh. Kapit bahay nila. Nakapag-Amerika lang. Eh syempre siguro, hindi niya masyadong mahal yung pamilya niya. At mahirap nang bumalik, TNT, takbo ng takbo. Hindi na ako makakabalik dyan. Eh siguro, hindi na mo kayo nakakasama. Kinalimutan na. Tinakbuhan na. Nawala na. Bahala na kayo dyan. Bye-bye. Kaya yung ang lungkot nung may tatay ba kayo? Meron. Hindi, patay na po. Ganun ang nila. Diba? Patay na po. May asawa ka ba? Patay na po. Pero actually, nakakalungkot yun kaya kayo. Meron pa yung magulang, di ba? Si Elizabeth, sa bata pa no? Appreciate nyo yan. Kasi minsan may pressure din talaga sa mag-asawa minsan, no? Lalo ngayon, pag nanonood ka ng Channel 2, Channel 7, puro lokohan sila. Di ba? May mga edad na ganyan, lalo sa Amerika, may divorce sila eh. Nakita, ay, kamusta si ano yun? Divorce na. Kaya tayo na, nakapapaisip din. Ba't ako napunta doon? Yun, so kasi hindi nila kilala yung dapat nilang kilalanin. Pag kilala mo ang Diyos, hindi tayong gumawa sarili natin, therefore, meron tayong pagkakautang sa Diyos. Okay? Hindi tayo katulad ng iba lang na sila lang yung may utang, ang Diyos ang may utang sa kanila. So, meron tayong tatlong katotohanan dito sa point, no? Unan, He is God, He is sovereign, wise, and in control. So, pwede niyang gawin ang gusto niyang gawin. Nabanggit kanina yung blessing, pwede niya ibigay yan, pwede hindi rin eh. Iba nga, pinapatay niya eh. Wala magasabi sa Diyos na masama siya eh. Na tama ha. Obviously, pwede sabihin ng Diyos masama, pero hindi sila tama dun. Siya ang ano dyan. And number 2, He made us. Nabanggit na kanina, no? And then we belong to Him. Dito na hindi papasok po yung ibang tao, kaya ang hirap isang kausapin ng ibang tao. Mag-church ka, magpasalamat ka naman sa Diyos, pwede mo sabihin gano'n. Pakialam yan eh. Pero ngayon tayo mga liligtas ng Diyos, at nandiyan yung prospect ng protection niya, pwede ba tayo mag-expect, ako mag-expect sa Panginoon, nasa inyo pala, sorry.
na magpasalamat tayo? Dapat lang. Amen? So yan, so ang application nito, thanksgiving grows when we remember our identity. Yan. Naintindihan niyo ba yun? Hindi ka mahihirapan magpasalamat kung naintindihan mo siya ay Diyos, ikaw ginawa ka lang, pwede ka niyang kuhain, pwede niyang alisin yung blessing sa iyo, lakas mo, trabaho mo, anytime yan, pwede. Amen. And the fact na pinipreserve ka niya, malakas ka pa, nagpapatuloy ka, naglilingkod ka pa sa Diyos, binibigyan ka pa ng success, ano ba naman yung pasalamat tayo? Nakuha niyo ba yun? So, dapat lalo tayo nag-grow. No? Kasi nare-realize mo yun na tayo ginawa ng Diyos, pinagpala pa tayo ng Diyos, may mga success, may mga enjoyment, di ba, kanina. Kaya siya, nakakasar din yung may anak, di ba? Pansinin mo, di ba, kung single ka ngayon, wala kang inialala eh. Kaya pag nanay ka na lagi. Pero masaya kasi, cute. Eh, paano pag malaki na rin? Yan. Yan. Pero pag nakalimutan mo na binigay sa akin to ng Diyos, may duty ako dito. Ako ang gumawa rin ito. Walang ibang magmamahal dito. Eh, talagang gagawin may dapat mong gawin. Ganon din sa Diyos actually. Iba kasi mababaw pa yung pagkakilala sa Diyos eh. Yung totoo. Kaya napaka makasarili. Yan Diyos, balance siya eh. Yung maganda pa dito eh. She is God. Nire-remind tayo dito. Siya yung Diyos. Ngayon, kung pinaglingkuran mo siya, sa palagay mo ba, wala lang sa kanya yun? Eh, siya nga, ginawa ka niya nga eh. Amen. So, hindi lang yun ang pwede niyang gawin at dapat gawin at kayang gawin. Pwede ka niya pagpalain. Yun ang masaya. Pero yun, minsan ang gusto natin lang, nakakalimutan natin yung basics. No? So, di tayo mapasa sa number 4. No? Bilis ko ngayon ah. Ay, basa niyo po. Ready, go. Ano pa? Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. Dami nito, no? So, enter into His gates. Kung alam nyo po yung dating temple, no, or yung tabernacle, big deal po yun eh. Yung inaaral na natin yun, pati sukat nun, inaaral natin. So, again, ang Diyos nasa langit, pero nung panahon nila, parang nire-represent siya ng temple, no? So, doon pa lang pagpasok mo daw dapat ng gate, ano na dapat? So, dapat actually, everyday nga, kahit nasa lugar kayo, masaya ka, no? Mapagpasalamat ka sa Diyos. Pag lalo na, pag pumasok ka na doon, eh, ba't ka pa pumunta doon? Anong gagawin mo doon? O, tulog. Diba? So, pag ang point natin dito, a thankful people approach God properly. Ay, pansinin niyo yung mga, ano dito, pagpasok, at courts, ganun din yung gate, doon, yung courts, yung, basically, yung ito, parang lugar. Una, pagpasok mo, may thanksgiving ka. Kasi nagpapasalamat ka, and then with praise, nabanggit na naman, magkaano yan eh. Nagupuri ka sa Kanya, nagpapasalamat ka, hindi lang sa bibig. Nabanggit natin kanina, pati yung may bit-bit ka. Hindi yung, actually, inaasahan mo, ano kayo makukuha ko ngayon? Yung Christmas party, yung Christmas party, nakakatawa yung mga, diba, nagreklamo rin yun, nag-away pa, diba, ganun kasi yan eh, ako, kaya hindi ako believe dyan eh. Kaya yung gift-giving, pero actually, gift-getting din yun, nag-i-expect ka rin eh, pagpangit yun na, diba? Eh, may variation pa yung iba dyan eh. Malala ko sa amin, talagang magkakasamaan ng loob eh. Kasi may kuhaan pa, alam nyo ba yun? Napakatagal pa nun, yung white elephant sa amin, ganun. Pwede niyang kuhain yung nakuha mo. Mga ganun pa. Puro kalokohan. Kaya the best yan talaga. Ako, ginagawa ko, hindi na ako pupunta doon. Lala kayo dyan. Maglokohan kayo dyan. Pero, ang sinasabi sa atin salita ng Diyos, ano, pagpunta mo sa temple, no, o sa church, ikaw yung nagpapasalamat. Ikaw yung may bit-bit para sa Panginoon. Nakita nyo ba yun? Be thankful unto Him and bless His name. Eh, yung pinagsabi bless eh. Ano sinabing bless? Sa atin bless, ganun lang eh. Ang actual, bakit nag-bless tayo sa mga ano? Para matuwa siya. Actually, yun ang sabihin nun. So, pag sabihin ng bless His name, bless the Lord, pasayahin natin ang Panginoon. Yun ang sabihin nun. Amen?
Paano pag yung, minsan, sumasama yung loob nung ano, di ba, minsan, alam niyo yung mga kwento dyan, yung mga ninong-ninang, oh, bless ka kay ninong, ayoko, bahala ka, wala kang, ha? Kasi so yun yung pinapasaya mo siya, dali lang gagawin mo eh. Yung mga bata, tinuturuan, di ba? Ayan. So, biblical din yun, ang Diyos ang dapat pinapasaya natin. Ay, ang pangit na attitude nga, ako ang Lord, ako pasayahin mo. Pinapasaya ka rin naman niya talaga eh. Pero ibalik mo rin yung dapat sa Kanya. Paggalang, di ba? Kaya yan. At least mag-church ka. Alam niyo, masaya ang Diyos pag nasa church kayo. Kaya ulit-ulitin niya. Pero yung totoo, maututo kayo at least. Nakapakita kayo dyan, maayos kayo. Napakasaya dyan. Ako, masaya ako pag nandito kayo lahat, kung may kulang. Move on tayo. May masayang Panginoon dyan. So, paano natin siya i-bless? So, dapat ang praise is, magkita kanina to, yung pagka-praise is warm. No? Ibig sabihin, hindi yung para kang walang kagana-gana. Di ba? Yun nga, ano kayo makukuha ko ngayon? Tapos pag may nakuha ko, late naman. Yun lang. Ang pangit na, no? Parang exchange gift nga nila na naalala ko tuloy yung kwento ko na naman sa inyo kasi bata rin ako nun eh. Nakalimutan ko kasi taon-taon na yan eh. Parang medyo matanda na kami, parang second year college na. High school, sorry. Nawalan ako ng time magbumili. Nakakaasar na rin yan eh. Ginawa ko, kinuha ko na lang yun. Kumuha ko ng luma akong gamit at kung ano-ano pa yung pinaglalagay ko doon. Ngayon, naisip ko na konsensya ako. Yun ang nakakita nun. Kasi minsan di kilala, di ba? Bahala kayo kung ano nakakuha mo. Nilagyan ko pa ata ng paputok yun eh. Ang bata eh. Hindi bisit na bisit yun. Nakonsensya ako rin yun, nakuha ko, maganda. Anyway, so huwag sana tayong ganun. So ano yung point natin number 4? Bless His name. A thankful people approach God properly. Yung pagpasok mo pa lang, tama na. Yung pag andun ka na, tama yung ginagawa mo. Tuloy ito, nasa church ka na, hindi ka nakikinig. Tama ba yun? At least nasa church. Sino niloko mo? Ang Diyos alam niya lahat. Ako nga lang, kita ko na kayo eh. Alam ko yan eh. Ano yung mga nag-backslide, ilang ano yan, nakikita ko na yan. Papunta yun dito. Kasi either late, diba? Sinabihan mo, galit pa, or nagpatawa ka, wala na eh, wala na dating eh. Nasa iba na yung puso, no? So, paano? Ang application natin dito. Bago tayo humingi sa Diyos, ano dapat? Para tama yung approach natin. Nabanggit ko na rin kanina eh. Ito. Paano dapat? Ikaw sa magulang mo, kunwari, tayo, meron kaming mga biglaan ba? Intindihin nyo rin minsan yung magulang nyo kasi minsan, di ba, pinabudget. Kasi mga katulad doon, field trip. Magkano na ngayon yan, no? 2.5. Biglang 2.5 na. Ano gagawin natin dyan? So, before we ask God anything, we should thank Him for everything. Ganun muna. Kasi kung sakaling hindi ka niya bigyan, eh marami na siya binigay siya. Magpasalamat ka, maaalala mo yan. Kaya nasabi na, count your blessing. Totoo yun. Every time na ma-discourage ka, sila may ganyan, pero meron kang ganyan. Okay? Kasi sila maraming sasakyan. Ngayon, kinumpis ka, di ba? Biskaya. Nakakahiya pa sila. No? At sana nga lahat yun may expose. Pero tama rin sinabi niya eh. Hindi ako updated pero nakikita ko talaga eh. Pero tama yung sinabi niya. Actually, mga loko-loko tayo mga politiko eh. Kaya nga ituro nyo na rin sana. Turuan na kayo, sampulan nyo mga yan. Gusto nyo ba gano'n yan, napakayaman nyo, ang gulo naman ng buhay nyo? Wala ka kahit yung mga, iba na ingit din sa mga pastor na malaking gawain. Diba? So ako minsan, nakakatingin din ako doon. Masaya yan. Pero minsan, mahirap din. Ayaw ko nang banggitin yung iba. Pero gano'n, nakikita ko rin yun eh. Salamat na lang, dito lang tayo. Diruin mo kung nasa labas pa tayo, magastos, tapos pupunta ka pa doon, tapos balik ka dito. Hirap din eh. Pero maganda rin yun, may ano tayong mas malaki-laki dito, puno na tayo eh. Dadagdag natin dito. So gusto ko na sabihin, bago ka mag-approach, yung tamang approach, una,
Hinalo-halo ko na kasi kilala mo siya, tama i-approach mo. Hindi yung nagmamalay ka pa, "Hoy, naku, patay ka agad dyan. Maniwala ka." Kahit sa trabaho, maniwala kayo, pag ganun ang attitude nyo, huwag kayong magtaka kung either matanggal kayo, hindi kayo magtagal. Maniwala kayo. Tapusin ko na, bilis natin, no? Gusto ko sabihin doon is yun nga, yung approach attitude dyan, dapat maayos ka. And then, bless His name. Balikan natin yun. So, dapat, paano may be-bless yung pangalan ng Diyos? Paano mo siya be-bless? Yung pangalan. Iba na sobra naman dito, puro mabulaklak na salita. In a way, pwede yun. Tama din yun. Kasi nga, kung nakikita mo siyang madakila siya, tapos wala ka man lang niyang awit lang, hindi mo magawa. Ay, sobra naman yan. Hindi pa sobra, kulang pa nga yan eh. Alam mo, di ka sobrang pagpupuri sa Diyos. Walang sobrang pagpupuri. Laging kulang, unless nagmubola ka naman, huwag naman ganun. No, iba, ganun din. So, before we ask anything, we should be thankful. Yung bless His name, wala, gusto ko sabihin, no? Kaya hindi kasobra doon, pag pinagpala mong Panginoon, sa salita mo, bigay mo lahat, no? Kaya ito ba yung tanong mo, sa Facebook, tama bang nakapasa ka ng ganyan? Praise the Lord, ganyan. Kailangan ba yun? Sinong pinapraise mo? Nag-Facebook ba si Lord? Yung lagi yung tanong dyan eh. Nagbakasyon. Sa tao ka nagpapakita eh. Ewan ko sa inyo again, di lang masamang sobra sama niya. Pero, yun ang nasa isip ko lang eh. So, ano yung attitude natin sa Kanya? Nagpapasalamat. Hindi nag-aas ng hindi dapat. So, bless His name. So, siya yung may tataas. Eh, paano basta pag tinaas ko talaga ng gusto yung Panginoon eh? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Okay ba yun? Okay yun kung tama. So, i-watch natin na, iwasan natin na tayo yung may tataas. Which is nangyayari po yan sa maraming case. Ginagamit lang ang salita ng Diyos. Ginagamit lang pangalan ng Diyos. Bandang huli, hindi siya may tataas. At tulad yan, yung mga iglesia ni Soriano ngayon, ano binibida nila? Yung ospital. Like ko nakikita kasi, ospital, libre lahat. Kayo na. Pati mga unbeliever, andyan, mga yabangan kasi. Yabangan na yun eh. Sa Bible ba, maganda tumulong. Pero alam mo yung mga attitude ng mga yan, kaya di tayo nakipagsabayan sa mga yan. Ang ginagawa natin, accurately, ginagawa natin, precisely, kung ano yung kalooban ng Diyos, and then, let God bless. Ang gusto niya at hindi. Ganun po tayo. Kasi we are thankful. Okay? Pag-gusto na natin, last is, ay basa, ready, go. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Anong point dyan? A thankful people are joyful people. A thankful people are serving people. A thankful people know who God is. Approach God properly. Last is, bakit daw tayo dapat magpasalamat according to that? Kasi He is, di ba? Napakabuti niya. Again yung iba kasi, kaya hindi nagpapasalamat, may ibang iniisip, kaya lang naman tayo binigyan ng ganyan. Kasi, sa politiko, itong politiko pala sa Marikina ngayon. Yan ang balita ngayon, di ba, sa Tumana. Kilala pa naman tayo doon. Hindi malaman ba't pinutulan. Eh, siyempre, sino sisi yun? Hindi ko rin alam, hindi ko rin nabasa iba. Pero siyempre, hindi nakapagbayad eh. Ngayon, ito si... Talagang ginamit pa yung opportunity magbida eh. Ginamit sa politika. Ngayon, pasalamat ka talaga doon. Sino ba yan? Maano na yung pilito nila? Chodoro, yan. Salamat po eh. Talaga namang ginamit opportunity. Kasi nga una, nakakahiya sana yun eh. Ang dami nagalit. Sino ba naman ang gagawin mo? Wala kang tubig.
Ay, sa patigin na yan, no? Pasok agad yung politika. Maganda naman yung tumulong, no? Pero, bakit ka magpapasalamat? Yan, okay naman, tama rin. Magpapasalamat kung ako yun, ha? Magpapasalamat din ako kay Maan, siyempre. Ang hirap wala tubig. Pero yun nga, ginamit niya sa politika. Eh, samantalang duty talaga nila yan, ha? Yan, madalas nating example dyan, yung mga CNRs. Talagang lahat ng why? Talagang tinatakan niya lahat, eh, kailangan lang gawin nyo, kaninong pera ba yun? In the first place. Ganyan po style ngayon. Kaya, ngayon, ang Diyos, ganun ba ang Diyos? So nga, hindi nga natin alam eh, kaya nga atheist ngayon eh. Nagpapala yung mga bansa, kasi hindi siya kinikilala. So nakaka-asar yun sa Panginoon dapat, no? Pero lalo tayo, kaya lalo tayo dapat magpasalamat. Alam niyo ba yun? Amen. Kasi kahit hindi siya politiko, siya ay mabuti. At mabuti, medyo generic word, ano? Napakabuti niya, totoong mabuti. Hindi mo siya kayang hanapan. Kaya sa seminar natin, nakikita sana, makita niyo rin yung nakita ko sa Panginoon. Medyo malalim-lalim yan. History yan eh. Pag nakita mo kung paano ka-deserving ang Panginoon, yun ang keyword dito ha. Thankful people remember why God deserves praise. Bakit nga ba natin siya kailangan at dapat magpasalamat, mapurihin, kasi napakabuti niya. At walang ibang pwedeng mag-hold niyan. Di politiko, mga politiko, pinapakita nilang mabuti sila. At gagawa na ng konting mabuti at mabuti. Pero pakitang tao. Ang Diyos, di mo pwedeng sabihin ng ganun. Amen. Kung nakikilala natin talaga siya. Kaya pag hindi kayo mahirapan magpasalamat kung alam nyo, ang Diyos ay mabuti, naiintindihan mo, ang Diyos ay mabuti. He deserves whatever praise, thanksgiving na bibigay natin sa Kanya. Ano yung dapat natin bigay? Yan, attendance lang eh. No? Ano ba yan? Papuri sa salita. Eh, ano na yun? Tagal ng awitan, lalo na kanta natin napakahaba. Subukan nyo mag-preach. Ano haba dito? Hindi pa ako nakatayo. Pero okay lang. Matuto lang kayo din. Amen? Magpuri, magpasalamat, maglingkod sa Diyos ng tama. So, na-replicate ko yung sarili ko. Ibig sabihin, nagpupuri ako sa Panginoon, naglilingkod ako, tapos tuturuan ka rin, kayo rin. Napakaganda nun, I believe, and pleasing sa Diyos yun. Kaya, number 5, a thankful people remember why God deserves praise. Bakit? Sinabi diyan, kasi siya ay mabuti. No? Siya ay mabuti. At, sino yung madalas pasalamat? Ngayon, may mga tao kasing yun nga, parang politiko na, ayaw mo magpasalamat kasi, parang may duda ka, kaya mo lang ginagawa yan, ganyan eh. So, iwasan din natin yun. So, minsan, tinuturuan lalo yung mga bata kung paano magpasalamat. Iwasan din natin yung may masasabi sa atin, especially dito sa ministry. Sa ministry, ganyan din po yan. Ang daming peking ngayon. Yung iba, ang iniisip, yun, baka pera-pera lang yan eh. Ang sakla po nun eh. Kasi in a way, may dahilan sila kasi nakita lang sa mga kulto yun. Eh, paano yung tunay ngayon? Naisip nyo ba yung gaano ka-pressure yun? Yung ginawang mali ng iba, isisisi sa'yo. Kaya, konting tulong lang, kahit anytime na maisip nyo yung ministry, madali. Nagkakamali ka na. Doon minsan, naiintindihan ko, naisip nyo yun. Ganun talaga ako din, dati. Kaya na-realize ko, napakahirap. Kwentuhan na naman namin nung, kailan ba kami? Friday. Masalamat si Pastor Alvin nakakaano na yung mga nilapitan din eh. Kasi Pastor John talagang nakakaano. So nag-ianap sila, pag may nakita sila, 10,000 lang, malaki pa. Parang sana all, di ba? Yun din ang ana natin eh. Kaya na siguro natin yun kung sakali. 10,000. Sagad na natin yun kasi ang hirap din ng ganito. Doon mahirap din yung pisa. Kasi refurbish mo yun, syempre. Ayos-ayusin mo. Pwede naman unti-unti. Kaya ito napunta doon yun. So, ayan. So, ang gusto ko sabihin is, yan, yung
minsan, para tayo din ay yung ibang tao ay hindi sa atin mag-alangan na magpasalamat, makita na nila yung kabutihan sana natin, ang tunay. At intindihin din natin sila pag hirap silang gano'n kasi nakita na sa kulto, gano'n eh. Intindihin natin yung bagay niya. Pero gusto sabihin again, sa Diyos, napakabuti niya. Ngayon, again, ginagamit niya rin siya, di ba? Kaya na-imagine ko lang gaano ka-asal siguro ang Diyos pag ginagamit yung pangalan niya ng mga kulto, no? At sa palagay pa nila ay nagpupuri sila ng lagay na yun. Si Maggabi, ano naman yan. Si Maria na naman, si Nazareno na naman, ngayon pa lang, ang dami pwedeng gawin. Yung Diyos ang pa ipaparada, literal na ipaparada. At marami mo i-permission na naman. So, meron tayo tatlong bagay na hindi dahilan, no? Bakit tayo dapat magpasalamat? Nabanggit kanina, siya'y mabuti, no? His nature is kindness. Talagang sarap magpasalamat sa taong gano'n, di ba? Mabuti siya eh. Yung pangalawa is mercy is everlasting. Lalo po tayo naman, yung backslide ngayon. No? Ang tanong, ano gagawin natin doon? Iba yan, defensive pa, baka akala nila, titirahin pa sila. Gano'n, kaya napakahirap eh. Pero yes, meron pa rin mercy. No? Extend natin yun, hindi natin agad titiwalag. Pero again, sabi nga sa inyo dito, sa ating automatic membership dito eh. Kung ayaw mo na dito, wala ka na, hindi ka na member. Ganun lang yun. Kung gusto mo magtapat ulit, attend, maglingkod. Pero huwag kang aasa na Kaya nga may nakapansin din, sabi, ba't mo pastor, inalis mo kasi sa pagpapaawit eh. Sabi na, lagi kang late, ikaw pa ipapaawit. Hindi na pwede naman yun. Amen? Kasi pag may na-hold kang position, dapat karapat-dapat ka rin. Hindi kayo katagtisuran. Hindi lang po yung nag-umpisa this year. Amen? Kaya baka makahanap pa kayo dyan ng matagal po yung in-endure natin doon. Kaya paalala natin, okay lang. Sige po. Parang hindi nararamdaman yung dapat maramdaman. Ultimately, ganun. Ganun talaga. Anong naasahan mo? So, ganun din sa Diyos. Hindi siya nagbabago, He is kind, pero He is good. Pero meron siyang mercy. Ibig sabihin nito, sakaling ko naman yung backslide, huwag ka naman isipin na, ayoko na magbalik kasi talaga mahirap kasi pinahirap mo sarili mo. Pero, andun yung mercy. Sabihin, may awa ang Diyos eh. Hindi naman ikaw yung tipong hindi ka naintindihan niya at atawin ka na ng gusto. Lalo tayo dapat magpasalamat kasi kasi minsan may ganun talaga, nagkamali ka, ano gagawin mo? Masalamat kung magpapatawad at may awa ang Diyos at meron talaga. And then last is His truth, no? Hindi lang yung mercy, pati yung truth endureth forever. Ito po, ako bilang hindi pa ako pastor nun eh. Isa sa mga na-appreciate ko to kasi alam niyo yung katotohanan, pag may nasabi kang something dyan, alam mo, may nakakita ba kayo ng gano'n na yung explanation parang nagkakagulo na, parang titiwala ba ako dito? Hindi. Parang ito na mga politiko na naman, di ba? Na-open na naman yung mga sinabi mo dati na sinabi mo to, naka-receive yung text na to. Sino namatay? Cabral, no? Hindi siya makasagot eh. Kasi alam niya, nag-isinungaling eh. Ito nga, ilang beses tinanong eh. Tagalog, English na, matalino yung mga yan, ba't di makasagot? Kasi yung mga kasinungalingan, naghalo-halo na eh. Kaya ngayon, ilang taon na ako, 45 na ako, maraming charge din po sa Diyos. Alam niyo ba yon? Dahil mga loko-loko dyan, talagang hindi yung totoo yan eh. Kailangan mamatay pa. Kung ang katotohanan ng Diyos hindi nag-injure, sa palagay niyo, dito ako, kayo. Wala tayo dito kasi pare-pareho lang ng religion na yun, di ba? Pero dahil kaya tayo magpasalamat, ang hindi lang ang mercy niya at ang goodness niya, pati katotohanan niya nag-enjoy. So yan, dyan yan, tutulungan ka pa nga niyan eh. Ito kahit itong mga may konting difference tayo sa Christmas na naman. Makikita niyo yung katotohanan dyan. Kasi ganito yan, pag ikaw ay pumanig sa katotohanan, minsan mahirap eh. Kasi yung mga ayaw sa katotohanan o yung namimili lang ng ibang katotohanan, di ba?
Kaya ang dami pong ano eh. Mas marami po talaga yung kulto kaysa sa mga tunay. May mga pinapanigil na kung saan at kailan lang komportable sila. Ano itong mga iglesia ni Manalo? Kukot ng Bible, akala nila pabor sa kanila yun. Dahil yung turo sa kanila. Nakita mo, iglesia ni Cristo. Yun na yun. Doon na sila. Tuldok na yun. Si Cristo ay tao lang. Kasi yung sinabi tao, tao nga talaga. Yung iba, hindi, huwag na yan. Ayaw ng katotohanan. Pag gusto mo katotohanan, all throughout yan. Tagus-tagus yan. Pag may question dito, kailangan mong determine din kung may sense din yun at may bearing yun. Kasi pag talagang may reklamo dito at may kontra dito, hindi mo masabing nasa katotohanan ka kung tinuldukan mo lang, ayaw, parang isang mata. Nakita mo yung totoo, tapos ito, ayaw mo nang tingnan. Actually, convinced ka na dapat na wala ka sa totoo pag ganun eh. Medyo lumalim tayo ng konti ha. Kasi ganun po yung papasalamat sa Panginoon hanggang ngayon, nananatili yung katotohanan at nakikita mo pa, naiintindihan mo pa. At kahit tulig sa inyan, pinagtatanggulan Diyos sa sarili niya eh. Alam niyo ba yun? Ako sa tanda, hindi naman masyadong matanda, pero ganun. Kasi talagang kinoconsider ko yung mga kulto, tinapakinggan ko. Pag nakita ko, wala kayo sa katotohanan eh. So, na-appreciate ko yun kasi, again, nakakahiya tayo kung nag-devote ako ng buhay ko dito, tapos bandang ulit tayo mapapahiya. Dahil ang katotohanan pala ng Diyos ay kulang, di ba? So, salamat at hindi. Kaya yun ang gusto ko lagay doon. His truth endures. His promise never fail. Imagine, nangako siya, hindi niya tinupad. Ngayon, natapos natin si Jeremiah, di ba? Kasi wala si Jeremiah di Thursday eh. May panahon na si Jeremiah, akala niya, niloko siya ng Diyos eh. Di ba? Oh. Paano kung ganun nga talaga? Di, kawawa naman siya. Pero alam natin ang kwento niya, bandang huli siya nagtagumpay, kahit nagulpi rin siya, nakulong. Bandang huli siya yung malaya. Kumpara niya yung sarili niya sa mga napatay at nabilanggo, pinagpala pa rin siya. At hindi hihinto yun doon. Sa langit, yun ang magandang rewardan, di ba? Ang ganda ng reward kay Jeremiah. Ngayon pa lang, sikat siya sa mga mananampalataya. Kaya lalo sa langit, may sigurado siyang reward. Okay? Kaya dapat ang ating pagpapasalamat ay, point number 5, remember why God deserves praise. Kasi siya ay mabuti, hindi siya nagbabago, maawain siya, at ang katotohanan niya hindi nawawala. Ngayon, dapat na tayo magpasalamat. Kasi hindi magbabago siya eh. Okay? So, tapusin na natin. So ngayon, a lifestyle of thanksgiving. Anong tinuturo sa atin dapat? Maging masaya muna. Worshipful. Rooted in truth. Expressed in service. Dapat maglingkod tayo sa Diyos. Anchored in God's goodness. The fact na ang Diyos ay mabuti. Kasi ang Diyos ay loko-loko din. Ba't ka maglilingkod sa Kanya? Di ba? Parang inaasahan mo, nagloloko kayo. Parang ito kaya, nagkakapatayan ngayon eh. Kasi hindi nila alam, magtataksilan din yan. Hindi nila alam. Kasi sila loko-loko eh. Anong inaasahan mo magtatapat ito? Hindi ako ilalaglag nito. Naglaglagan na nga eh. Okay, pati ako yung loko-loko. Ang Diyos, hindi ganun. So kung sakali man na parang ikaw tayo ngayon ay, alam mo na, nahihirapan, ultimately, alam natin, ang Diyos ay pinakapangyarihan sa lahat, mabuti siya. Hindi tayo niya ilalaglag. At lalong pwede tayo maglingkod ng walang pagtatangit, takot. Okay? So Thanksgiving is not a season, it's a lifestyle. Mga quote lang to. Not a reaction, it's a decision. Ganda rin no? Bakit ka nagpasalamat? Kasi sabi sa akin, pasalamat eh. Tapos kinonsensya pa ako. Diyos lang, bigay lang. Maganda rin yun. Pero alam niyo mas maganda doon? Hindi lang siya reaction, it is a decision. Mag-decide ka, magiging mapagpasalamat ako ngayon. Simula ngayon, kasi naintindihan ko, mabuti siya, lahat pala to sa kanya to eh. Kaya yung tithes like, kung sinasabi sa inyo yan, kahit di na pinipilit siya, pero kasi nare-remind ka niyan eh. Pag nagagawa mo yan, nabigay mo yan, andun yung pagpapasalamat. Ibig sabihin, hindi sa'yo yan, binabalik mo lang. At papalitan ulit ng Diyos yan. Nagtitiwala ka, nakapalitan ulit ng Diyos yan. Basta ang laki ng tax eh. Yun nga eh.
Yun, talagang pilitan tayo nun, di ba? O, saan naman nila ginagamit? Kaya ito, pansinin nyo, kaya mga loko-loko rin yan. Kasi alam nila, pasok lang ng pasok yun eh. Ang pastor, di pwede mo yung ganun. Pansinin nyo yun. Pag ako naging ako dito, nakasanay na service, alam ko, aalis, hindi yung bibigay. So, baliktarin natin. Natindihan nyo ba yun? Lalo tayo magtapat dito kasi basta, hindi ka naman titiwalag dahil hindi ka nag-tithes eh. Ganon din kasi yung Diyos eh. Pero, meron ding, yun, later yun. Singilan, rewarding. Pag di ka nagtapat, nakita mo na nga na kinumpara mo pa sa gobyerno, yung gobyerno ka, walang pakialam, kukulong ka pa niyan eh. Eh pag nagkamali sila ng gamit ng pera, yun nakaka-relate ba kayo, mga bata? Kasi, katulad niya, sira na naman yung pera na naman yun. Magsosorry ba sa atin yun? Lahat tayo magawa kasi ikaw, bigay ka lang ng bigay. Tax. Eh sa Diyos, hindi ganon. So, dapat lalo tayong mapagpasalamat. Lord, ikaw nga yung pinakamatapat eh. Ito na lang. Hindi na kita papahirapan. Okay, so reflect on God's goodness, remember His mercy, commit a joyful service. Enter His presence with thanksgiving. So sana masaya tayo. Amen? Mamayang hapon, medyo na lang, lalagyan natin ng substansya ng topic natin mamaya, yung mga bagay na dapat natin magpasalamatan. Isa-isahin natin. Amen. Sabi nga nila, count your blessing, halos hindi mauubos yan eh. Amen? So, a thankful people. Sana ganyan tayo. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita. Simpleng chapter pa rin. Napakapangyarihan. Kasi ito'y solid, Panginoon. Ito'y napakita kung ano dapat kami. Kayo naman ay Diyos kahit anong mangyari. Matinuturuan nyo rin kami. May mga blessing lalo pag kami blinis namin yung pangalan, yung nawain. I pray. Tulungan nyo bawat isa. Ganitong bagay. I believe. Minsan mahirap gawin to dahil nga binaboy na rin po ng mga kulto. And then ngayon, paano namin gagawin to na may buong katotohanan? Makita namin sa aming sarili din to, Lord, especially sa inyong salita, pag kami naturuan nyo, yun palang dapat dahil kayo mabuti, merciful and kind. Everything pa kayo, nag-deserve it. So, ganun din po, Lord. Hindi ko nabanggit kanina. But nawa ay turuan yung mga anak na dapat gawin. At especially sa ganitong bagay, yearly namin ginagawa, but actually dapat araw-araw to. Nakapagpasalamat kami. At gawin namin, dapat namin gawin bilang pagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo malulati. At alalahanin niyo rin po aming kakainin. Salamat sa nag-prepare, Panginoon. As usual, enjoy namin to, Lord, fellowship. Ibang bagay, Panginoon. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.